Okay. Magandang gabi, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa salita mo. Basbasahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Juan Kapitulo 8, versikulo 39 hanggang 42. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 39. Sila'y sumagot sa kanya, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Yan ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Pag sila daw anak ni Abraham, gagawin ang gawa ni Abraham. Yan ang sabi rito sa versikulo 39. Kung sila ay mga anak ni Abraham, gagawin din nila ang mga gawa ni Abraham. Yan ang ibig sabihin dito sa 39. 40. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 40. Subalit ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin. Isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Hindi ginawa ni Abraham. Pero pinagsisikapan ang ating Panginoon nga papatayin. Yan. Pero hindi ginawa ni Abraham. Pero itong mga taong ito, pinagsisikapan ang ating Panginoong Hesukristo nga papatayin nila. Ayan ang sinasabi rito. Kaya nga, ang sabi, kung anak sila ni Abraham, gagawin nila yung ginawa ni Abraham. Yan. 41. Ito sinasabi dito sa 41. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami ipinanganak sa pakikiapid. Mayroon kaming isang ama, ang Diyos. Yan ang sinasabi dito. Ama nila, ang ama daw nila, ang Diyos. Yan ang sinasabi dito sa 41. Hindi daw sila pinanganak sa pakikiapid. Anak daw sila ng Diyos. Yan ang sinasabi dito. Pero pinagsisikapan nilang patayin ang ating Panginoong Hesukristo. Pag sila'y mga anak pa ng Diyos, hindi nila papatayin ang ating Panginoon. Yan. Yan ang ibig sabihin dito. Pero pinagsisikapan nilang papatayin ang ating Panginoon. Yan. Ayan ang sinasabi rito. Last verse, 42. Ito ang sinasabi rito sa 42. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inibig ninyo sana ako,
sapagkat ako'y nagmula sa Diyos at ngayon ay naririto ako, hindi ako naparito mula sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Sinong nagsugo? Ang Ama. Sinong sinugo? Ang ating Panginoong Hesukristo. Sinugo ng Ama ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa para tayo ay maligtas, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Ang Ama ang nagsugo ng ating Panginoong Hesukristo. Si Hesukristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Si Hesukristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sinugo ng Ama ang ating Panginoong Hesukristo para tayo ay iligtas sa lahat ng ating mga kasalanan. Pag tayo ay naniniwala, pag tayo ay sumasampalataya kay Kristo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Kaya manalig tayo kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, ngayong gabing ito, sino mang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Babalik ang ating Panginoon. Pag bumalik ang ating Panginoon, tapos hindi tayo handa, maiiwan tayo dito. Hindi tayo makasama ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito. Baka mayroong hindi nakakatiyak sa kaligtasan. Baka magtanong, paano ba matiyak ang kaligtasan? Ganito, lumapit tayo kay Kristo, humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating nagawang mga pagkakasala. Hingian natin ng tawad. Pagkatapos natin nahingian ng tawad ang ating mga kasalanan, manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pag ikaw, kapatid, kaibigan, ngayong gabing ito, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan. Tiyak ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan, kapatid, kaibigan, ang pagtiyak sa kaligtasan. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos mong tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, anong gagawin? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo sa tubig, nabuhay ka kasama ni Kristo. Iyan ang kahalagahan, mga kapatid, kaibigan, ng bautismo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Ayan. Yan ang sinabi ng Diyos. Sa pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit?
namatay ka na kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ang sabi, nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid, kaibigan, ang katiyakan sa kaligtasan. Ikaw ay ipinanganak sa Espiritu. Ikaw ay nagiging born again. Pag ipinanganak sa Espiritu, ikaw ay nagiging born again. Dahil ang laman ay mahilig ito gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya, ang sabi ng Diyos, kailangan ipanganak muli sa Espiritu para hindi tayo mamamatay. Ayan ang ibig sabihin ng born again. Oh. Namatay tayo kasama ni Kristo, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Yan ang katiyakan sa kaligtasan. Pagkatapos na bautismuhan, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa 1:14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Hindi niya sinabing binura ko na ang aking utos. Ipatupad ang ating Panginoon. Ano pang sinabi? Sa unang Juan, kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sabi ng Diyos. Totoo kang nakakilala sa ating Panginoon. Sundin ang utos ng Diyos. Tuparin ang utos ng Diyos. Ayan. Dahil ang Diyos ay naglagay ng palatandaan sa kanyang mga anak, yung mga nakakilala sa kanya. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos na palatandaan? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Ayan ang ginawa ng Diyos na palatandaan nga. Tayo ay nakakilala sa Diyos, ang Diyos ay nakakilala sa atin. Ang ikapitong araw. Bakit? Ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Ayan. Dahil nung nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat at lahat ng nandirito, pati tayo nilikha ng Diyos, sa loob ng 6 na araw, 6 na araw, nilikha to ng Diyos itong mundo na ito, pati tayo nilikha ng Diyos. Anong araw yun? Yung nag-umpisa ang Diyos sa paglikha dito sa mundo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Siyang naglikha nitong mundo na ito. Anong sinabi niya? Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Anong araw yung ikapito? Ang Sabat, ang araw na Sabado. Ayan. Bakit sinabi ng Diyos nga siya ay nagpahinga sa ikapitong araw? Napagod ang Diyos? Hindi napagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya sinabi ng Diyos nga siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan. Kaya ang Sabat binasbasan, ibinukod para sa Diyos para tayo ay sumamba sa kanya sa araw ng Sabat. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron, hindi linggo. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan sa versikulo 22. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan.
Pero dito sa hawak ko na Biblia, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan. Nakikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Hindi lang sinabi ng Diyos, kayo lang mga taga-Hudyo, mga Israel, kayo lang pupunta rito para sumamba. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Sa araw ng Sabat. Kaya dito pa lang sa lupa, tinuturuan tayo ng Diyos. Para pag tayo ay makapasok doon, makapunta tayo doon, hindi na tayo magtanong, hindi na tayo magtaka, bakit Sabat ang samba. Dahil dito pa lang sa lupa, tinuturuan tayo ng Diyos. Nga, ang samba ay Sabat. Pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapunta ron, hindi ka makapasok doon. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po'y. Ang lawa na po'y, yun ang pangalawang kamatayan, yun ang impyerno. Yan ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga tao nga hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo. Kaya ang pangalan nila ay wala sa aklat ng buhay. Pero mga kapatid kaibigan, ngayon, pag narinig nyo itong mensahe na to, pag kayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak, pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tiyak, isasama tayo ng ating Panginoon doon. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon sa araw ng Sabat. Doon sa bagong langit, bagong lupa. Ito katotohanan. Wala ito halo nga kasinungalingan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos ay matutupad at magaganap. Pag sinabi ng Diyos na siya ibabalik, babalik siya. Pag sinabi ng Diyos na babaguhin niya ang langit at lupa, babaguhin ng Diyos ito. Ayan. Hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Pero may mapahamak talaga. Bakit? Ayaw maniwala, ayaw makinig, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay napahamak. Sila na ang pumili sa kanilang kapahamakan. Yan mga kapatid kaibigan. Ito katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Wala itong halo nga daya. Ito katotohanan. Ito ang katiyakan sa kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan, buhay pa tayo dyan. Akala ng iba, pag namatay ang tao nga hindi tumanggap kay Kristo, dasalan siya na iiwan, akala niya maliligtas. Yan ang pagkaakala ng marami. Pero, ang sabi sa Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya'y mamatay. Pero ang patay ay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi, wala ka ng pag-asa kahit dasalan ka araw at gabi. Hindi ka tumanggap kay Kristo ngayong buhay ka pa. Wala nang pag-asa. Yan ito, katotohanan nito. Ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Baka bawian tayo ng ating hiram na buhay. Hindi tayo tumanggap kay Kristo. Tiyak, mapapahamak. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos, nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo namin napag-aralan ngayong gabing ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Amen.